Ka-Express, Gilas Pilipinas babanat ng matinding takot sa buong Asia ngayong August sa FIBA Asia Cup na kung saan sa ngayon kumpirmadong pasok pa rin si Kai Sotto sa Gilas lineup ni Coach Tim Cone. In fact, meron ng kumpirmasyon na sasama si Kai sa Saudi Arabia. Pero on whether maglalaro siya o hindi, ay hindi pa natin nalalaman sa ngayon. What is very clear ay sasama si Kai at parte pa rin siya ng team. Kung timeline lang kasi ang ating titingnan, ay lampas na sa 6 na buwan ang recovery ni Kai by August, which is ang minimum period of recovery para sa isang ACL injury. Kaya meron tayong malaking pag-asa na baka gugulatin tayong lahat at maglalaro pala si Kai. Hindi naman bago ang mga ganitong strategy upang hindi ma-telegraph ang plano ng Gilas at hindi mapaghandaan ang pagbabalik ni Kai. Ganito kasi yan, kung hindi pa talaga maglalaro si Kai ay siguro there is no need pang ipagsigawan ni Coach Tim Cone na sasama si Kai sa Saudi Arabia. I mean, anything can happen, ika nga. Remember nung FIBA World Cup dito sa Pilipinas na galing rin sa injury si Kai? Pero the last minute ay binigyan ng clearance at naglaro pala kahit walang masyadong practice. Well, considering kasi kung gaano kalakas ni Kai, ay kahit tatayo lang siya sa gitna, ay napakaliking boost na yan para sa team. Ang kanyang intimidating factor ay hindi mababayaran dahil hindi araw-araw merong legit 7'3" player na makakamatch up ang mga kalaban. Kaya malaki pa rin ang ating paniniwala na baka magsuot ng Gilas jersey si Kai this August. Ka-Express, mukhang may malaking pasabog na naman ang Gilas Pilipinas ngayong darating na FIBA Asia Cup. Habang ang ibang bansa ay tahimik sa kanilang paghahanda, ang Pilipinas naman ay unti-unting gumagawa ng ingay. At ang center ng lahat ng ito ay ang batang higante na si Kai. Yes, Ka-Express, kahit na matagal-tagal na rin nating hindi siya nakita sa hardwood, isang kumpirmasyon ang dumating na nagsasabing pasok si Kai sa final pool ng Gilas Pilipinas para sa prestihiyosong torneo sa August. At hindi lang yan, mukhang gugulatin niya ang buong Asia at baka pati tayo rin. Sa mundo ng basketball, hindi lang laro ang pinag-uusapan, kundi strategy. At mukhang mainihandang matinding plano si Coach Tim Cone at ang buong Gilas staff. Ang sabi nila, sasama raw si Kai sa team papuntang Saudi Arabia. Pero teka, hindi malinaw kung maglalaro ba siya o hindi. At ang tanong ngayon Ka-Express, kung hindi naman pala maglalaro si Kai, bakit kailangan pang isama? At bakit ngayon pa lang ay nilalatad na ang kanyang presensya sa final pool? Isang malaking palaisipan na mukhang may tinatagong twist sa dulo. Kung babalikan natin ang timeline, August marks more than 6 months mula nang nagkaroon ng ACL injury si Kai. At ayon sa medical standards, ito ang minimum recovery period para sa ganitong klaseng injury. Kaya may dahilan tayong maniwala na posibleng pinatatagal lang nila ang suspense. So isipin mo Ka-Express, ilang beses na tayong ginulat ng Gilas sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ba't nung FIBA World Cup dito mismo sa Pilipinas, galing rin sa injury si Kai, pero bigla na lang siyang binigyan ng clearance at nakapaglaro pa, kahit wala siyang halos na full contact practices. So ito ang catch. Hindi kailangan ni Kai na maging 100% game shape para maging asset sa Gilas. Standing at 7'3", si Kai ay isang intimidator. Kahit nakatayo lang siya sa gitna, ang laki ng epekto niya sa depensa. Hindi biro ang psychological warfare na dinadala ng isang legit big man sa court. Well, sa totoo lang, maraming Asian teams ang walang kayang itapat kay Kai in terms of height and wingspan. Kaya kung biglang ilalabas si Kai sa FIBA Asia Cup, parang nagbato tayo ng joker card sa kalaban na hindi nila inaasahan. So ngayon, ang tanong na dapat nating tanungin ay hindi na maglalaro ba si Kai, kundi kailan siya ilalabas. Kasi kung titingnan natin ang galaw ng Gilas, parang may tinatagong baraha si Coach Tim. Hindi lang ito tungkol sa lineup, kundi tungkol sa momentum at timing. Imagine this, unang laro ng Gilas sa Asia Cup, akala ng lahat wala si Kai, tapos biglang ipapasok. Ano kaya ang magiging reaksyon ng buong arena? At isang tanong lang ang masasagot noon, gulat na gulat ang buong Asia.
Ka-express kung strategy lang ang pag-uusapan, hindi bago sa national team ang ganitong mga pakulo. Ilang beses na nating nasaksihan ang mga last-minute activation para lang masira ang game plan ng kalaban. Sa panahon ngayon, na lahat ng galaw ay nasusubaybayan na online, ang pagkakaroon ng ganitong klaseng unpredictability ay napakalaking advantage. Kaya kung ako sa iyo ka-express, huwag ka masyadong maniwala sa mga sinasabing di pa sure na maglalaro si Kai. Kasi sa basketball, minsan, kung ano pa yung hindi sinasabi, yun ang dapat abangan. At habang abala ang iba sa pag-scout ng Gilas, ang tanong ay paano kaya sila mag-adjust kung biglang bumalik si Kai? With Junmar Fajardo likely suiting up as well, ang front court ng Gilas ay magiging lateral na pader. Imagine mo, sina Kai at Junmar sa loob, sabayan pa ng mga speedy guards tulad ni Scottie Thompson, Sergio Perez at Dwight Ramos. Anong team sa Asia ang hindi matatakot sa lineup na yan? That's deadly combo ka-express. Defense, height, experience at versatility, nandoon na lahat. Pero hindi lang ito tungkol kay Kai. Ang kanyang posibleng pagbabalik ay simbolo ng muling pag-angat ng Gilas, isang panibagong pag-asa na matagal na nating hinihintay. Sa bawat injury ni Kai, sa bawat pagdududa ng mga fans, at sa bawat pagkatalo ng ating national team, parang unti-unting nawawala ang spark. Pero kung totoo ngang magbabalik siya ngayong August, parang ito na ang simula ng bagong yugto. Parang sinasabi ng tadhana, hindi pa tapos ang laban. Isipin mo ka-express, ilang taon nang tinatawag si Kai na future ng Philippine basketball. At ngayon, habang unti-unting nabubuo ang core ng Gilas under coach team, mukhang ito na ang tamang panahon para tuluyang i-activate ang Kai Sotto era. Hindi lang siya basta player, isa siyang simbolo ng pag-asa ng matagal ng pangarap na mapasama tayo muli sa itaas ng Asian basketball rankings. Kaya ngayong nalalapit na ang FIBA Asia Cup, isa lang ang malinaw, dapat tayong maging alerto. Kasi sa bawat press release, sa bawat training update, at sa bawat social media post, pwedeng may kasamang mensaheng hindi lantad. At minsan sa likod ng katahimikan, doon nakatago ang pinakamatinding plano. Sayang bombang kayang baguhin ang tempo ng buong torneo. At kung totoo mang may plano ang Gilas na ilabas si Kai sa pinaka-crucial na laban, then ka-express, isang bagay lang ang masasabi ko. Handa na ba ang buong Asia sa pagbabalik ng Pinoy Power? At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.